Mabuhay Pilipinas! Maligayang pagbabalik dito sa akin channel, pero kung bago ka lang, pasuyo ng like and subscribe. Salamat agad. Isang maulang gabi sa ating lahat. Kabayan, sana nasa maayos kang kalagayan. Update tayo kabayan dito po sa binabantayan nating bagyong Christine. Patuloy po itong lumalakas kabayan at patuloy po itong nakabubuo ng makakapal na kaulapan na may dalang malalakas na pag-ulan at bugso ng hangin. Ganon din ang thunderstorm na kaakibat pa rin nitong bagyong Christine. Apektado nito ang buong Calabarzon, Metro Manila at ilang bahagi po ng Central Luzon at Mindoro. Kaya maging alerto tayo at maging handa lalo na po sa mga nabanggit na lugar dahil biglaan po posible pong magkaroon ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ngayon kabayan, dahil lumabas na po ang sa kalupaan natin itong bagyong Christine, patuloy nitong tinatahak ngayon ang bahagi po ng West Philippine Sea. Ganun pa man, patuloy pa rin itong nakakapagbigay sa atin ng sama ng panahon, lalo na dito sa Luzon, dahil napakalawak na po ang sirkulasyon nitong bagyong Christine. Kabayan, sa kasalukuyan, ito po ay papalabas na po ng Philippine Area of Responsibility na asahan natin yan. Maaaring Friday or Saturday po maganap ang paglabas. Pero hindi pa nga tuluyan lumalabas itong bagyong Christine ay meron na po tayong dalawang low pressure area na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ngayon ay namataan sa layong 2,520 km east of Eastern Visayas at ang isang low pressure area naman ay nasa layong 2,465 km east of Northern Eastern Mindanao. So mga kabayan, ito pong dalawang LPA na ito ay inaasahan natin kabayan na posible pong makaapekto dito sa ating panahon kung ito po ay papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. May forecast din na nagsasabi kabayan na posible pong mag-merge o magsanib pwersa itong dalawang LPA bago pumasok sa loob ng PAR. So mga kabayan, sana nga po ito po ay malusaw itong dalawang LPA na ito dahil hindi pa nga tayo nakakaraos dito sa epekto ng bagyong Christine ay may panibagong banta na naman po sa ating bansa. Kawawa na po ang mga kababayan natin, lalo na po yung mga apektado na pinalubog na po ang kanilang mga tahanan, maging ang kanilang kabuhayan nitong pagbaha dulot po ng bagyong Christine. Kaya sama-sama po natin ipanalangin kabayan na itong dalawang panibagong low pressure area na binabantayan natin na posibleng maging bagyo ay wag na pong matuloy. Pero in case kabayan na ito po ay matuloy, ito po ay tatawagin nating bagyong Leon. Kung mag-iisa ito ay tatawagin nating bagyong Leon. Pero kung magiging dalawa, ito po ay tatawagin nating bagyong Leon at Marce. So patuloy ko po kayong i-update sa development nitong dalawang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kabayan, dahil po sa matinding buhos ng ulan, kanina pang hapon at ngayong maggagabi na po kabayan, naka-red alert po tayo ngayon dito po sa may Batangas, Cavite, Laguna. So maraming bahay na po ang pinalubog ng baha dyan, kaya kung maaari po sa mga natitira pa sa kanilang tahanan ay mag-evacuate na po hanggat kaya pa po at kaya pa po kayong i-rescue. At samantalang naka-orange warning signal naman po dito po sa may Bataan, Zambales, Metro Manila, Rizal, and other portion po ng Quezon. So maging alerto tayo kabayan at maging handa. Posible rin po ang pagtaas ng baha sa ating mga lugar dyan. At kung kinakailangan na pong lumikas ay gawin na po natin. So mag-prepared na po tayo kabayan. At naka-yellow warning alert naman po dito po sa Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Pampanga, and other portion po ng Quezon. So pinag-iingat ang lahat. Mag-monitor po tayo ng pagtaas ng level ng tubig sa kanya-kanyang mga lugar dahil ito po ay mapanganib kung sakasakaling hindi tayo handa at biglang taas ng tubig. So kabayan, maging handa tayo. Kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, pasuyo naman ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang ulat panahon. Ingat tayo kabayan, God bless po sa lahat.